Once again, mga minamahal, tayo pinagpanyay na naman ang makinig siyang banal na salita kaya Brother Lauro Buduso ng walang bawas, walang dagdaga, walang pagkapilipit at walang sariling paliwanag. Sa araw na ito, ating pong pag-usapan ang patungkol sa mga herbal, no? Yung, sa wika nga, quote-unquote na, it's better to prevent than cure. No? At saka, atin ding mabasa sa 1 Corinthians na kung ano man natin ginagawa, no? Nagsiinom ni sisikain, ay, ito, basahin ko na lang, no? Sa 1 Corinthians chapter 13, sa 1 Corinthians chapter 10, verse 31 to 33. Kaya, kung kayo'y nagsisikain man, o nagsiinom man, o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluwalhati ng Diyos. Huwag kayong magbigay ng dahilang ikatitisod sa mga Hudyo man, sa mga Griego man, o sa iglesia man ng Diyos. Nagaya din naman na sa lahat ng mga bagay ay nagbibigay lugod ako sa lahat ng mga tao, na hindi ko inahanap ang aking sariling kapakinabangan, kundi ang sa marami, upang sila'y mga ligtas. Yan na, sabi rito, kaya kung kayo'y nagsisikain man, o nagsiinom man, o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluwalhati ng Diyos. Huwag kayong magbigay ng dahilang ikatitisod sa mga Hudyo man, sa mga Griego man, o sa iglesia man ng Diyos. Nagaya ko din naman na sa lahat ng mga bagay ay nagbibigay lugod ako sa lahat ng mga tao, na hindi ko nahanap ang aking sariling kapakinabangan, kundi ang sa marami, upang sila'y mga ligtas. Yan, no? Kaya marami na tayong mapag-usapan, no? Kasi minsan kita pa kung minsan kung kulang tayo sa kaalaman ay makapagtisod sa kanila, no? Halimbawa, no? Ang patungkol sa wine, no? Kasi kung minsan sabihin pa sa iyo, brother, no, magsishare ka sa kanila, no? At saka sabihin pa sa iyo, halimbawa minsan lumalakad ka sa mga daan, at saka may mga nagiinuman diyan, no? Sabihin, brother, sabihin din niya ng nagsishare, brother, nagpanyaya sana kami na makinig ng Bible study bukas, no? Kaya dahil nagiinuman, sabi niya, di ba gumawa rin si Jesus ng wine? Kaya birthday ko ngayon, brother, sabi niya, no? Bukas, punta kami bukas, brother, no? Pero bago kami pupunta, kasi birthday ko ngayon, brother, eh. Yan sabi ng isa, no? Kaya, one for the road, brother, no? Huwag mo naman ako ipahiya sa mga kasama ko. At saka bukas, darating kami. Yan, no? Kunti lang, brother, no? One for the road lang, brother. Maya, where is the road na siya? No? Paano kaya sabi din ng isa? Ako din, brother. Sige na, brother. Sige na. Pupunta kami bukas. Kunti lang, brother. Maya, kunti-container na, ha? Kaya, kinabukasan, nandun na yung mga inanyahan niya, no? Yung mga lasinggo nandun na. Kaya sabi ng pastor sa kanila, sino ay panyaya sa inyo? Si brother o pastor? Sana yun si brother? Sandali, tatawagan ko. Sabi ng pastor, brother, saan ka na ba? Yun, no? Hindi pa siya nakapunta, siya pa yung wala. Dahil nang over siya. Yun, no? Kasi minsan may mga nabasa ka dyan, no? Sa Biblia, no? Na sa 1 Timothy 5:23, na ang sabi dyan, ang akala niya siguro, uminom ng kaunting alak, no? Mabasahin natin sa 1 Timothy 5:23. Sa 1 Timothy chapter 5 verse 23. Ang sabi rito, huwag kang iinom pa ng tubig lamang, kundi gumamit ka ng kaunting alak dahil sa iyong sikmura at sa iyong madalas na pagkakasakit. Yan, sinabihan ni Apostol Pablo si Timothy na huwag kang iinom pa ng tubig lamang. Yun, no? Kundi gumamit ka ng kaunting alak dahil sa iyong sikmura. Sa pagsakit ng tiyan niya, no? Sa sikmura niya. No? Halimbawa, gumamit, hindi o iinom. Kasi sabi nila, huwag kang iinom pa ng tubig lamang. Yun, no?
Kaya nung pinainom siya, kasi nagdalawang isip din siguro, kaya uminom siya ng one for the road. Kaya yun nga, nag-where is the road na siya. Sabi rin ng isa, kaunti ng brother, konti. Konti-konti ender na siya. Kaya hindi pa siya naka-attend kinabukasan. Kaya siya ang, yun ang binasa natin kanina, huwag kang magbigay ng ikatisod sa iyong kapwa. Yun, Dahil lang sinabi roon, gumamit ng kaunting alak. Hindi naman sinabing uminom ng alak eh. Gumamit, halimbawa ay vinegar wine, suka. Ginamit mo sa pinaksyo sa pagluto. Yun, gamitin mo yun sa pagluto. Yun, hindi iinom ng kaunting alak, Yan, yun ang sinasa 1 Timothy 5:23, gumamit ng kaunting alak. Kasi sabi sa Proverbs 23, sa Kawikaan 23 verse 29, 29 to 35. Sinong may Sinong may kapanglawan? Sinong may pagkikipagtalo? Sinong may daing? Sino ang may sugat na walang kadahilanan? Sino ang may maningas na mata? Silang nangaghihintay sa alak. Sila pala, Sila yung may mga kapanglawan, may kapagtalo, sinong may daing, sinong may sugat na walang kadahilanan, sino ang may maningas na mata. Sino? Silang nangaghihintay sa alak. Silang nagsisiyaon upang humanap ng pinaghalong alak. Yun, pinaghalong alak. Minsan, hinahaluan mo ng soft drink, ang alak. Kaya minsan, hindi mo alam kung anong gagawin ng katawan mo, ng system ng katawan mo. Kasi yung alak, nagpapahina. Umihina yung galaw mo. Yung soft drink naman, yung pampagalaw, energetic drink. Kaya hindi mo alam sistema ng katawan mo kung kalahati o gagalaw ka, o yung kalahati naman mahina. Hindi mo alam, Kasi inaluan mo sabi rito, silang nangaghihintay sa alak, silang nagsisiyaon upang humanap ng pinaghalong alak. Yon. Pinaghalo nila yung soft drink at saka yung hard drink. Yung soft drink, pang energy drink yun, Kasi matamis yun. At saka yung alak, pampabagal yun ng galaw. Kaya yung sistema ng katawan mo, hindi niya malaman kung gagalaw siya o maggalaw siya ng talagang hyper siya. Kaya pinaghalong alak, 31, huwag kang tumingin, huwag kang tumingin sa alak pagka mapula. Pagka nagbibigay ng kanyang kulay sa saro, yun, kahit pala pagtingin, huwag mong titingnan, Lalo nang uminom ng kaunting alak. Sa huli ay kumakagat ito na parang ahas, at tumutukang parang ulupong. Ang iyong mga mata ay titingin ng mga katuwang bagay, Pag lasing ka na, iba na, Yung sabi nga, lasing ako nang ibigin kita. Yan, kasi lasing na siya, Kaya ang sabi rito sa 33, ang iyong mga mata ay titingin ng mga katuwang bagay, habang lasing ka, akala mo yung babae na masamang babae, sa tingin mo, ang ganda-ganda, dinadaya ka ng sarili mo, At ang iyong puso ay nagbabadya ng mga magdarayang bagay, Dinadaya niya yung puso mo dahil lasing ka na lasing ka na. Kaya ang sabi rito, ulitin ko, ang iyong mga mata, sa 33, Kawikaan 23:33, ang iyong mga mata ay titingin ng mga katuwang bagay, at ang iyong puso ay nagbabadya ng mga magdarayang bagay, Dinadaya ka ng puso mo. Akala mo, kahit masamang babae, kahit prostitute, akala mo, gustong-gusto mo siya dahil lasing ka na. 34. Oo, ikaw ay magiging parang nahihiga sa gitna ng dagat o parang nahihiga sa dulo ng isang palo ng sasakyan. Kasi parang gaganon-ganon ka, lilinggi-linggi yung galaw mo. 35. Kanilang pinalo ako at iyong sasalitain at hindi ako nasaktan. Kahit ito lang may akala mo lang, masamang akala. Kanilang hinampas ako at hindi ko naramdaman. Kailan gigising ako? Aking hahanapin pa uli. Yan, mga lasinggo, bukas na naman. Lasinggo, Kaya, huwag kang tumingin ng alak pagka mapula. Yan, Kag sa 1, chapter 2, sa 1, chapter 2,
No? Makasabi niyo, si Jesus nga gumawa ng alak eh. Yan, titignan natin yan. Oo. Sa John chapter 2, verse 1 to 10, no? At nang ikatlong araw ay nagkaroon ng isang kasalan sa Kana ng Galilea. At naroon ang ina ni Jesus. At inanyayahan din naman si Jesus at ang kanyang mga alagad sa kasalan. At nang magkulang ng alak, ang ina ni Jesus ay nagsabi sa kanya, wala silang alak. At sinabi sa kanya ni Jesus, babae, anong pakialam ko sa iyo? Ang aking oras ay hindi pa dumarating. 5. Sinabi ng kanyang ina sa mga alila, gawin ninyo ang anumang sa inyo'y kanyang sabihin. Mayroon nga roong 6 na tapayang bato, na nalalagay alinsunod sa kaugaliang paglilinis ng mga Hudyo, na naglalaman ang bawat isa ng 2 o 3 bangang tubig. Sinabi sa kanila ni Jesus, punuin ninyo ng tubig ang mga tapayan, at kanilang pinuno hanggang sa labi. At sinabi niya sa kanila, kunin ninyo ngayon at inyong iharap sa Pangulo ng Kapistahan. At kanilang iniharap. At nang matikman ng puno ng kapistahan ng tubig na naging alak nga, at hindi niya nalalaman kung saan buhat, datapot nalalaman ng mga alila na nagsikuha ng tubig. Ay tinawag ng Pangulo ng Kapistahan ang kasintahang lalaki, at sinabi sa kanya, ang bawat tao ay unang inilalagay ang mabuting alak. At kung mga kainom ng mabuti ang mga tao, ay saka inilalagay ang pinaka masama. Itinira mo ang mabuting alak hanggang ngayon. Yan, no? Mabuting alak ko yun, no? Hindi yun nakakalasing. Ang ginawa ni Jesus, mabuting alak. Yan, no? Good wine. Kaya hindi yun masamang alak, no? Na nakalasing. Kasi huwag kang tumingin sa alak kapag ka mapula. Yan, no? Kaya para yun sa sikmura ni Timothy, no? Na sabi roon, gumamit ng kaunting alak. Hindi naman sinabing uminom ng kaunting alak. Gumamit. Halimbawa ay yung vinegar wine, no? Dating alak yan eh. Alak yan dati, no? Nung naging wine, naging vinegar na siya, kaya ginamit, no, sa pagluluto. Yan, no? Kaya mabuting alak at huwag kang tumingin sa alak pagka mapula. Kaya yun ang nangyari sa kanya eh. No? Kinabukasan, no? Siya pa yung wala. Kasi nabasa niya siguro to, akala niya pwede naman ako mag-kunting alak eh. No? At saka si Kristo nga gumawa ng alak eh. Mabuting alak ko yun. No? Kaya kunting sabi lang sa kanya na 1 for the road. At saka talagang sinabihan siya, dahil nakabasa sa ng mga gayon, nadala siya. Kaya kinabukasan, siya pa yung hindi naka-attend. Ayun. Yung mga lasinggo, naka-attend pa, no? Kaya yung sa atin rito, na yung gumamit ng kaunting alak dahil sa pagkakasakit ng sikmura, no? Yun, no? Gagamitin dun sa pagluluto, hindi yung uminom kasi kahit na tumingin nga eh, bawal, no? Gamot yan. Yung alak kung gamitin mo sa pagluluto, no? Isa din dito, no? Pasintabi po sa mga kumakain, no? Yung mga may almoranas, no? Kasi may sakit halimbawa ng almoranas, no? Mga maling paniwala, no? Yung maliit na siling labuyo, yung pinaka maanghang, no? Yun ang gamitin mo, no? Gamot sa almoranas, no? No? Kasi wag mo sabihin na yun ang pinagmulan ng sakit na almoranas. Hindi yun doon galing, no? Na ang almoranas. Kasi pag ganyan, lahat ng mga taga Bicol at saka mga Indiano dapat kasi mga palakain ng mga sili yun. Oo, masustansya yung sili, no? At saka gamot yan sa almoranas, no? Kasi maaari talaga ng almoranas, diyan nagmula diyan sa tocino at saka chorizo, no? Diyan ang galing sa mga frozen food na to, no? Et cetera, no?
Kasi halimbawa, yung ginawang tosino o chorizo, ay yung buro ba? O butakal kung sa Ilonggo pa, no? Butakal na baboy o inahing baboy. No? Kasi masama na talaga yung mga amoy niyan eh. Kaya maraming chemicals ang nilalagay dyan, no? Para mawala yung mga amoy. No? Kaya pag kinain mo yan, parang na-marinated na rin yung puwet mo. Yun, no? Isa din yun, mga junk food. Pag kinain mo yan, parang pag na ano yan sa puwitan mo banda, parang na-marinate yung puwet mo. Yan, mamamaga yun. Yun, kaya doon mag-uumpisa yung sakit mo na pag-almoranas, no? At kung mayroon ka na nun, o wala man, sa pagbawas mo, buhusan mo ng tubig, no? Huwag mong pilitin, no? Buhusan mo ng tubig sa likuran mo banda. At saka pag medyo malaki, ganon mo, pisain mo ng dulo para lumiit muna yung dulo, no? Kasi hindi ka pleno ng tubig. Kaya ganonin mo, huwag mong pilitin, no? Kasi pag nadugo yan, ma-infection, isa din yun sa mga dahilan, no? Pero kung may almoranas ka na, talagang ganyanin mo na palagi, no? Para yung dulo niya maliliit at pag lumabas siya, talagang hindi na masyadong masakit. At saka buhusan mo ng tubig. At saka uminom ka ng maraming tubig. Huwag kang uminom ng mga soft drink, no? At kumain ka ng gulay para lumambot yung pagbawas nyo. Yun, no? Pero kung halimbawa mayroon ka na nun, no? Kung mayroon ka na nun, kung mayroon ka ng almoranas, no? Ang siling pinakamanghang, yun ang gamot, no? Kakainin mo yun, no? Between meals. Halimbawa, itong kumain ka sa umaga, itong pananghalian, dito ka kakain. Punta ka doon sa mga tanim, no, na may sili. Tapos kumuha ka ng marami, lagay mo dyan, tapos ganun-ganun mo ng kutsara. Tapos ilagay mo sa kutsara, mga 2 piraso, ganun-ganun mo na. Huwag mo inumin ng bilog. Lalabas ng bilog pa rin yun. Pag inom mo, bigyan mo ng tubig. No? Kasi manghang yun. Yun hanggang makainom ka ng siguro mga 5. Mamayang hapon na naman, no? Tanghalian hanggang hapunan. No? Dito ka naman sa gitna. Uminom ka. No? Unang-unang paglabas ng dumi mo, maanghang yung puwitan mo. Maanghang yon. Mga 1 linggo lang, makita mo yung puwit mo na maayos na yun. No? Hindi na masangsang. No? At saka yung sabon na gagamitin nyo, yung Gisa, no? Gisa soap. Yun, baka ka dyan sa Wakong. Kahit sa mga Mercury store, no? Mayroon dyan, no? Piliin mo yung papaya carrot, no? Papaya carrot. Yun, no? Kasi yung papaya, yung mag-cleansing siya, no? At saka yung carrot, maano yun eh, malamig. Yun, no? Tsaka yung Gisa soap na yan, medyo mahal yan, no? Mga siguro 75 na ngayon yan. No? Kasi maganda yung pH balance niya, no? Sa iyong acid mantle ng yung skin, no? Hindi yun mag-i-irritar, no? Yun ang ano yan, kahit putulin mo ng 4 na beses yan, no? Mabula yan. At saka yun ang sabon mo para hindi siya acidic, no? Maganda din yung Gisa soap. Wala akong ano niyan, no? Wala akong baka sabihin nyo, may ano ako dyan, no? Talagang maganda din yan sa mga mukha, no? Sa mga singit, sa mga liig na acidic, maitim ba, no? Yan, sa mga mukha. Maganda yan. Maganda talaga yun, no? Kasi magandang pH balance ng Gisa soap, no? Kaya ulitin ko, no, yung almoranas, pag meron ka na nun, kasi nanggaling yan sa mga frozen food, noon nga kanina, hindi yung sa sili. No, gamot nga yan eh, masustansya yan, no? Pinakamasustansyang bagay yan, no? Kaya yun ang gagawin mo, no? Between meals, kainin mo yun, no? Huwag mo kainin kasi maanghang yun, no? Ipag-hiwain mo yun, at saka ilagay yun, at saka inumin, no? Mga 5 piraso tuwing inom ka. Mga 1 linggo lang siguro. At saka yung Gisa soap, ulitin ko lang, no? Yun ang pangsabon mo sa puwitan mo. Mga 1 linggo lang, kasi makati-kati yan eh. Kasi nagkaroon din ako niyan ng konti, no? Kaya ginawa ko yan. At saka gumaling ka agad, no? Ang bilis lang gumaling, no?
Kaya pag hindi, pero kung siguro talagang cancerous na, hindi ko na alam yun, no? Baka siguro, no? Palagi mong gagawin yun, gagaling pa yun, no? Sa biya ng Diyos, no? Na sa biya ng Diyos na gagaling ka. Kung halimbawa din, no, isa din ito, ang kung kalbo ka, no? Kasi kung kalbo ka, yung sabi nga ng iba, kasi genes namin yung kalbo kami, no? Bukod doon sa genes nyo, no, na kalbo kayo. No, kung minsan may genes nyo na kalbo kayo, isa sa mga dahilan yan yung mag-shampoo ka. No? Pag mag-shampoo ka, na paglagay mo ng shampoo, ganun mo kagad dito palagi. Yan, isa yan sa mga dahilan na magkakalbo ka. Kasi yung ditong bunbunan mo, mga ano yan matigas yan, walang mga laman yan dyan, no? Pero kung dito, maraming laman yan, no? May mga muscle dito. Kaya yung pagtubo ng buhok ay magandang tubo niya. Kaya yung shampoo, dito mo muna pabulain sa gilid saka sa likod, no? Bago mo iakyat sa taas. Para yung chemicals, hindi talaga dito kaagad. Yan, no? Kaya isa yan sa mga dahilan kung bakit ka nakakalbo. Yan, no? Kaya yung acidic, kasi sabi mo, mataas yung acidic nyo, no? Kasi minsan pag mataas yung acidic nyo, mababa yung alkaline nyo. Yun, no? Ang alkaline mo mababa. Kasi magkaiba yan sila no? Pag mababa yung alkaline, tataas yung acid mo, no? Pag mataas yung alkaline mo, neutral yung acid mo. Hindi naman pwede mawala yung acid Kasi mayroon talaga tayong acid kasi yan ang pangtunaw natin sa ating mga pagkain, no? Kasi pag tumingin ka dyan sa mga sidewalk, doon sa downtown, no? Makita mo yung may mga alahas na fake, no? May tubig dyan, no? Dyan. Tapos dito, mayroon siya dyan na suha, no? May suha siya dyan. Oo. At saka dito sa kabila, may acid siyang nilagay, no? Na bumubula-bula pa, no? Tapos dito yung mga fake na alahas. At saka pag hinalo niya ng ganun, neutral yon. Kasi yung suha, alkaline yun, no? Pero generic lang yun ng lemon. No? Pag hinalo yung dalawa, yung alkaline at saka yung acid, neutral. Kaya yun, kahit fake na yun, yung alahas, hindi siya mag-fade. Kasi neutral, parang tubig na lang yun Yan, no? Pag hinalo, haluan niya ng dito sa kabila, no? Sa tubig. Bumubula-bula pa yung acid. Dito sa kabila, lagay niya ng kalamansi. Ayun, yung ano ba tawag dito? Ang alkaline, no? Alkaline, no? Tapos ihalo yung dalawa. Kaya pag tumama dun sa alahas na fake, hindi siya mag-fade kasi neutral, no? Ganun din yun sa katawan natin, no? Pag mataas na yung alkaline, yung acid mo magiging neutral yon. Kaya ganun yun, no? Magiging neutral ang acid. Pero kung halimbawa nag-heartburn na yung tao, no? Yung halimbawa yung anak mo, yung asawa mo, yung nanay mo, o kaya man sa bahay nyo, no? Pag halimbawa ay na-heartburn na siya, parang suka-suka na siya, parang alanganin na yun, parang nandito na yung acid, no? Hindi yan mailabas. Painumin mo siya ng maraming tubig, siguro mga 3 baso, no? Biglain mo, no? 1, 2, 3. Para mailuwa niya yun, no? Kasi yung tubig, halimbawa itiyan niya to, yung tubig, mabigat yun sa baba yun, no? Sa baba malagay yun. Kaya pag baba niya sa baba, yung acid, tataas yun, no? At saka, isusuka niya yung kaagad. Yun, no? Isusuka niya yun. Pagkatapos, ilagay mo sa kanya yung ice cube. Yun, no? Iano mo sa kanya yung ice cube. Suka niya yung nasuka No? Pag wala na siya may suka, ilagay mo sa kanyang bibig yung ice cube. Yung katamtaman lang na yan. Parang candy lang ba? Ayun, no? At saka pag magsuka pa sa ulit, painumin mo ulit ng tubig para sige pa ng sige, no? Kasi yung tubig, mabigat yun Sa baba yun mailagay, no? Sa baba yun mailagay yung tubig. Kaya i-push niyo yung pasaka yung acid at saka ibuga niyo yung kaagad. Hindi na siya mag-alanganin sa pagsuka, no? Isuka niya kaagad yun, no? Pag hindi pa yun maano sa ice, kasi kanina pa sa suka ng suka, bili ka ng ng Alpine, no? Ibukbukan mo ng ng yelo, maraming yelo.
at saka yung painom mo sa kanya. No, yun mga first aid, hindi yung dali mo kagad sa ospital, no? Pag ayaw pa rin, no, yung limon. Bigyan mo ng limon ng alkaline, no? Para wag mo pa inumin ng nung mga inumin na antacid. May side effect kasi yun, no? May lead yun. Masama yun sa katawan ng tao, may side effect yun, no? At saka kasi yung kung hindi pa rin hindi pa rin madala doon, no, hindi madala doon sa ice at saka sa alpine, no, ipa-massage mo siya. No, massage na pang-acid, yung mabilisan, no, pagkatapos niya na mabilis, hindi yung ganun. Talagang para maikalat yung mga acid sa katawan, no. Yun ang nangyari sa akin, kahit ano pang inom ng tubig, marami na isuka ko na. At saka kahit ano pang inom ng gamot, hindi talaga ako kaya mabuti na lang yun nandun yung kikilala ko, no. Sabi niya, i-massage kita lar ng pang-acid na massage. Yun. Kahit kasi anong inom ko ng gamot, isuka ko talaga. Kahit ano pang ialwak ko ng tubig, suka ako ng suka, talaga hindi talaga ako hindi ko na kaya. Kaya sabi ko talagang dapat sa akin i-dextrose na talaga. Pero nung sinabi niya na i-massage siya ako ng pang-acid, yun, na pagkatapos ng massage, na okay na talaga ako agad, no? Kahit hindi na ako nakainom ng gamot. Kasi yung gamot suka ko rin ng suka Kaya tinigil ko na yung soft drink, no? At saka yung coffee, no? Kasi acid lang makuha mo dyan, at saka sakit lang talaga ang makuha mo dyan. Tubig na lang yung sa akin, no? Ngayon, no? Kaya, at saka kung halimbawa, no, mahina na yung panunaw mo, no, sa katawan kasi ano ba yung mga nakuha dun sa katawan mo, no, yung bato na ano ba yun sa atay, yung ano ba yun? Basta pag mahina na yung panunaw mo, tapos mong kumain mga 10 minutes siguro, kumain ka ng papaya o pineapple, no, makakatulong yan sa pagbigay ng acid, no, sa katawan mo na mabuting mga acid sa katawan, no, para makatulong sa sa yung mga kinain. Kaya, no, yung papaya at saka yung pineapple, isa din yun sa yung papaya, maganda rin yun sa sa may almoranas ka para mas lalong hindi tumigas yung dumi mo. Yan, no. At saka yung sa bata naman, pag minsan naging acidic, lalo yung mga batang maliit, mga 1-year-old, yung kumakain-kain na ba, no? Kaya, nag-umpisa na siyang kumain, no? Mas maganda talaga yung gatas ng ina. Pero pag nag-umpisa na siyang kumain, no? Painumin mo siya ng laswang gulay, no? Palidiin mo siya, no? Yung may ampalaya, may malunggay, may mapait na mga gulay, no? Ilagay mo sa kanyang didi yung sabaw, no? Yung sabaw lang muna, no? Kasi hindi pa naman siya kumakain. Yun ang ipainom mo sa kanya. No? Masustansya yun sa kanya. No? At saka yung gulay, may para kainin nyo rin. Yun. Sa inyo na yun, no? Sa mga malalaki na yun. Pero yung sabaw na wala pang mga bitchin, wala pang mga magic sarap, yun, ipainom mo sa kanya yun. Masustansya yun sa kanya. At saka pag tikim-tikim na siya ng pagkain, yun, ipakain mo sa kanya yung ampalaya, no? Pisain mo yun ng yung mapapait na mga gulay, no? Pakain mo sa kanya. Yan, para unang tikim niya. Yan, masarapan yan siya. Na, yan. At saka para wag siyang maging acidic, no? Ilugaw niyo siya, no? Para maya ng konti, mapakain niyo siya, no? Para yung bituka niya hindi yung maya kakain siya dito, mamaya dito wala, magka-acid yan. Kaya diyan nag-umpisa yung magtatai siya. Yan, para mamaya pakainin mo siya, mamaya konti. Pakainin mo siya, no? Para yung bituka niya hindi yung tuloy-tuloy yung may laman ba. Kasi pag wala, magka-acidic siya rito kasi yung bituka natin tuloy-tuloy yan sa paggiling Yun, sa mayroon yan dyan, no? Kaya ang bata hindi niya pa alam yan nagutom siya No? Kaya ipaglugaw nyo para maya-maya mo, ganyan nyo. Maya-maya na naman kunti. Pakainin mo naman para wag siyang magtatae. Ayun, no? Kaya, iyan, no? Mga gawain natin sa araw-araw yan, no? Sinasabi kasi na it's better to prevent than cure, no? Kasi yun nga, no? Yung
vinegar, no? Vinegar wine, suka, no? Gamitin yan sa pagluluto, no? Hindi yan uminom, gumamit. Oo, gumamit ng kaunting alak. Hindi naman sabi uminom. Kasi sabi doon, huwag kang uminom lamang ng tubig. Gumamit ng kaunting alak. O baka may sabihin mo, uminom. Tapos, kasi sabi doon, huwag kang tumingin sa alak pagka mapula. Yan. Huwag mong tignan yun kasi baka maya ma-one for the road ka naman o where is the road ka. Mamaya sabi mo, kunti lang to, brother. Mamaya, kunti-kunti na ka na. Yan, no? Kaya ang ginawa ni Kristo doon, good wine, mabuting alak. Kaya gumamit, no? Hindi naman sabi uminom, no? Kaya, ang sabi nito doon sa may Almoranas, review natin konti, no? Yung maliit na siling labuyo, yung pinaka maanghang, yun ang gamot. Yan, gamot to yun, hindi yun magkaroon ka ng sakit. Yan, magkaroon, hindi yun. Magkaroon ka ng sakit ito sa tosino, chorizo, yung mga inahing baboy ba, yung mga butakal ba, yung mga boar, no? At saka sa mga junk food. Kasi maraming chemicals na yun, no? Minamarinate na yun. Kaya yung pet mo parang minarinate yun, no? Kaya sa pagbuhos nyo, buhusan nyo ng tubig ang bandang likuran at saka ipos mo ng konti, no? Na yan, para lumambot yung dulo. Yan, huwag mong pilitin. Masama yan. Kaya minsan, maglunok ka ng mga santol. Yan, sa rin yun. Kaya meron ng maraming tubig, kumain ng gulay. Kasi yung gulay, ano yun eh? Ano ba yung chemicals na yun? Kaya mga ano yun, sa para hindi titigas yung gamitin mo yung sili between meals, no? Para, tsaka yung gisa. Huwag mo kalimutan yun, no? Mahal-mahal ang konti yun, pero mabula yun. Magamit mo yun sa mga, kasi maganda yung panglinis sa mukha yun eh. No? Oo, maganda yung panglinis yun sa mga singit, sa mga liig, mukha. At saka yung kalbo ka, yan, no? Doon sa shampoo yun, isa. Buko doon sa jeans nyo. Ayun, no? At saka acidic. May part 2 to, no? Lagyan natin ng part 2 kasi medyo mahaba-aba to eh. Ayun, no? Kanina, no? Kayo na lang mag-ulit sa ng mga acid na to, no? Kasi hanggang dito na lang tayo. At saka salamat sa Panginoon, no? Tayo po'y nakatapos na naman ng pag-aaral tungkol sa mga herbal na to. So, thank you, Lord. Praise God. Thank you, Lord. Dahil po nakatapos naman tayo sa pakinig ng mga bagay nito, galing po sa Panginoon. By the Church of Jesus Christ, the Lord and Savior, the Remnant, ang nagsasabi God bless everyone. God bless Palapensa. Always smile and always remember, Jesus loves us. Share